So natapos na tayo mag-unload guys sa mga kapwa ko trackers. Lagin lalo na doon sa mga baguhan. Ingat po tayo lagi mga katrackers, no. And huwag natin kalimutan mga katrackers, after po natin mag-unloading, huwag nyong bubuksan diretso yung pipe, no. Kasi lagi nating tandaan, kapag compressor ang ginamit natin, lagi po yung merong pressure sa loob na maiiwan from company at sa product valve mo. So meron pang pressure yon. Kung bubuksan mo diretso yon, paano kung EDR ang dala mo at pumugsit sa mata mo? So problema yon, lalo na't corrosive. At ganun din yon sa linya ng hangin. Wag mo din diretsuhin, bukas yun. So yun guys, good morning. So tayo ay mag-aano dito ng sabon. So pagka ganito guys, ito yung kagaya sa silo, umaangat. So kailangan ibaba natin yung landing leg. Yan. So present of mind lang guys. Ganoon din dito sa kabila. So ikukunik ko ngayon yung hose, yung pinaka ano nito. So first time ko to dito, no. First time ko nito dalhin tong trailer na to. So ayan. So i-prepare natin habang wala pa siya. So ayan guys, nakakunik na. Tandaan po natin lagi, ang pula ay red. Ang itim ay black. So ganyan po ang style niya, no. So first time natin to. So lagi po natin kunin yung present of mind natin kung paano. Dahil dito ganun din yan dito. So nakafix siya dito, no. So ayan. So nagagamit natin yung experience natin sa silo. So ayan. So mamaya bago tayo mag-start, subukan natin mag-video kung pwede, no. So ayan yung tsura ng ano natin. So naangat yan, hydraulic yan. Ayan. Tapos andito yung operation niya. So may arrow naman down at saka up. Ayan yung joystick niya. So dito may color green at pula. So siguro yun na yung switch niya. So susubukan natin mamaya. First time ko itong i-unload. So gamitin natin yung experience natin as a silo truck. So mamaya continue natin mamaya. At saka sa ganitong scenario guys, dahil may bubong, so lagi po natin tingnan yung ibabaw, no. Baka ma-over at abutin yung bubong, no. So kailangan aware ka sa paligid ng ano mo, ng pag-unloadan mo. Ayan, oh. O diba? So bago natin iangat yan, siguro mga kalahati na yung unload natin. So ito ay 24 tons. So siguro mga 10 tons remaining. Dandaan natin iangat. Ito ano to, sticky, very sticky yung pangarga natin. At sigurado ako meron na naman mag-comment nito, bakit pa kailangan ibaba yung landing leg nya saka doon sa kabila. So dahil nakatuwid naman, pwede nang hindi ibaba yan. So wag na natin gawin yung ano, yung sistema natin na kuan ba. Kaya nga nilagay yan dyan para gagamitin natin, no. Kasi kung hindi natin yan gagamitin, pag inangat natin yan, itong panguling gulong ay mapupuwersa yan. Dahil yung lahat ng product nandito na sa ulihan. So gamitin natin yan. Ilang minuto lang naman ibaba yan, eh. So marami po nakikita niyan si silo na hindi na binababa nila yan. Di ba? Yung aksidente, wala nakakaalam kung kailan darating. Kaya nilagay yan dyan para gamitin. So gamitin natin. Ingat po tayo lagi, no. Continue natin mamaya pag nag-unload na tayo. At dito naman sa loob, so ganyan yung ano, kung kukuha ka ng sample, dyan ka kumuha. Pero grabing sticky. Kaya dito na lang kami kumuha. Binuksan namin itong kuha na to, product valve. Tapos ito yung pinaka ano niya, main valve, stanky. So ito na yung mga product valve niya, dalawa. So lagi po tayong present of mind
Yan yung linya ng hangin. So hindi ko pa alam kung ilan ang maximum bar yung gusto nila. Dahil first time natin dito, no? At sa ganitong senaryo mga ka-trackers, once na makonik nyo na tong hose na to from company, yun, dito sa truck mo, ayan yung linya papunta doon, make sure na bukas na yun doon sa dulo. Pero wala nang ano doon, automatic na ang bukas niya, kasama na sa pagbukas ng ano, main valve niya. So ito na yung pinakano niya. Pag inopen mo to ganyan, ay bukas na po yan. Pero make sure sarado rin dito, no? Yan, kailangan sarado to para yung hangin walang lalabasan. Lagi po nating tandaan mga ka-trackers sa mga baguhan, kapag ikaw ay gagamit ng compressor, kailangan sarado lahat. Pag pump ang gagamitin or vacuum, kailangan magbukas ka para hindi mayupi yung tangke. So yun lang, no? So isa lang yung pinakano niya, ito lang. So ano na yan, didiretso na yun doon sa loob yung hangin niya. So continue natin mamaya pag nag-umpisa na tayo. At kapag ka hindi rin pala compressor ng company ang gagamitin mo, ayan, so meron din po tayong atin sariling compressor. So tinatanggal ko lang, no? Ayan, diretso yan doon sa ano natin, yung linya na yan, diretso yan doon sa compressor natin, no? Kapag ka compressor ng truck ang gagamitin natin, so idugtong lang natin yan. Pero dahil ka company, sa kanila ang ginamit natin. At nakita ko rin na meron silang ground, so gamitin din natin yung ground, no? Ayan, para avoid ano, problem. Wala silang masabi just in case what happened. Ang kulira English yun, ayan, gamitin natin, no? So nagsimula na tayo, guys. So ang cute ng ano natin, no? So 2 bar lang daw, no? Sabi niya. So lagi po natin tandaan mga guys, sa mga kapwa ko trackers na baguhan, pag ganito pong sistema o yun sa mga pipe, ibig sabihin bukas yan. Bukas na yung dalawa. Pag nakaganon, ibig sabihin laging sarado po yan. Ganon din po sa mga senaryo ng mga, basta lahat pagka naka-o yun. So nagsimula na tayo. So nakalagay dito 2 to 3 hours daw unloading natin. So pahinga muna tayo, no? Grabe itsura ng truck ko, oh. Grabe putik. Pagka ano talaga, Norway tayo galing, no? So ngayon iangat natin yung ano. So ito lang yung press niya. So itong nadala ko medyo may panan, ito medyo may katigasan talaga, grabe. So yung switch natin medyo maingay. Ayan. Ngayon try natin iangat. Ayan, no? Kailangan long press lang. Tigas talaga, oh. Hintayin lang natin. Angat yan. Tigas. So ayan, umangat na. So antayin lang talaga natin kasi medyo may katigasan. Yung tigas eh. Yeah, malambot na siya. Yeah, malambot na. Ayan, umangat na. Para po siyang sa hilo, no? So lagi po nating tandaan, huwag natin iangat na mga todo. So mga isang ano lang siguro pwede na. Isang tawag nila, palimutan mo ito. Kasi mahirap na. Ayan.
grabe dungis ng truck ko. Wala na yung tapaludo eh. So ayan, nag-tip na siya, no, mga ka-trackers. So siguro yung silindro niya, isang ano lang siguro. Ganyan, no, kasi hindi naman ano yan, hindi naman powder yan eh. Very sticky nga lang. So pwede ko pa iangat ng kaunti. So ayan. So kailangan kasi dito yung product ko ay 26 tons, 20 tons na eh. So meron na lang 5,000 na natitira, no. So kaya ko inaangat. So ganyan kaganda yung kuha na to. Luma na siya pero ang ganda pa ng ano niya. So iangat pa natin ng kaunti, no, para ang ganda. Switch lang natin itong kulay green. Yan. Long press. Yan. So again, huwag po natin kalimutan na ibaba yung ano, yung so yan, automatic yan. Huwag po nating hayaan na ano, ha, huwag po nating bitawan na ano, kailangan ilagay mo sa gitna. Yan. Tapos i-off mo, pwede na yan. Kailangan guys, yung landing leg natin ay nakababa po yan, ha. Huwag po nating kalimutan. Kabilaan, kababa yan. Kasi ito kasi mapowersa, which is hindi naman gaano kabigatan kasi 5 tons lang natira. Pero kailangan gamitin natin yan. Kaya nga nilagay yan kasi para dyan. So continue na lang natin guys. Kapag binaba natin to, kahit na naka-off na to, ito na lang i-push down mo. Itong down na yan, automatic na yan, magbababa na yan. So mamaya na natin yan, no. Ganda tingnan, no. So hindi ko na isagad, no, kasi baka tamaan yung bubong eh. Mahirap na. So hanggang dyan na lang yung ano natin. So 5 tons na lang natitira. So sa mga nagtatanong naman kung bakit itinataas ko pa tapos liquid naman ang dala ko. So sa mga hindi po nakakalam, no, so yung product na to ay napaka-sticky. Napakalapo talaga. So grabing ano, kailangan iangat talaga. Grabing sticky niya. Ito po yung product niya, oh. Yan, oh. Yan po yung product niya. Napaka-sticky po niyan. So ginagawa pong sabon, raw material. So grabing sticky niyan. So hanggang doon na lang kasi baka tamaan yung bubong. Okay na yung angat niya. So natapos na tayo mag-unload guys sa mga kapwa ko trackers. Lagay, lalo na doon sa mga baguhan. Ingat po tayo lagi mga katrackers, no. And huwag natin kalimutan mga katrackers, after po natin mag-unloading, wag nyong bubuksan diretso yung pipe, no. Kasi lagi nating tandaan, kapag compressor ang ginamit natin, lagi po yung merong pressure sa loob na maiiwan from company at sa product valve mo. So meron pang pressure yon. Kung bubuksan mo diretso yon, paano kung EDR ang dala mo at pumugsit sa mata mo? So problema yon, lalo na't corrosive. At ganoon din yon sa linya ng hangin. Wag mo din diretsuhin, bukas yun. Paano kung may pressure yon at may laman din na product at EDR? So problema. So again, yun lang yung mga advice ko sa mga kapwa ko trackers na baguhan, no? So ingat po tayo lagi mga katrackers. So hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat sa inyong lahat.